Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. Your righteousness is like the mountains of God. Your judgments are like the great deep. Man and beast you save, O Lord. How precious is your steadfast love, O God. The children of mankind take refuge in the shadow of your wings. They feast on the abundance of your house, and you give them drink from the river of your delights. For with you is the fountain of life. In your light do we see light. Isang maganda at mapagpaalang araw po sa ating lahat na mga nandirito na kasama natin at sa mga nanonood po via Facebook Live. Isang pagpapala po para sa ating lahat na biniyayaan po tayo uli ng Panginoon ng isang panibagong umaga at isang panibagong pag-asa para po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Baka ito na po ang pandemyang iniintay natin para, sabi nga po sa mga unang lumang tipan, pagka daw po merong mga ganitong pandemya o parang feeling nila parang napabayaan na sila ng Panginoon. Ito na po ang pagkakataon natin lahat na nakaupo dyan, mga nanonood, na magbalik loob po tayo sa Panginoon. Baka po iniintay lang po tayo ng Panginoon na magbalik sa Kanya. Andyan na lang po ang Panginoon kahit po sa sandali na tayo po ay nag-iisa. Kaya pwede po natin siyang makausap kahit sa sulok po ng ating bahay. Kung tayo po yung namamahinga, tumawag po tayo sa Kanya. Baka ito na po ang pagkakataon. Baka po mamaya, ito na po ang huli. Hindi po tayo makasama sa langit para makasama natin na magpuri. Kasama na po natin magpupuri ang ating Panginoon. Muli, isang mapagpalang araw po. Inanyayahan ko po na ang bawat isa ay tumayo para po sa tawag ng pagsamba. Ito po ay ating matatagpuan sa Pilipos 2, talata 6 hanggang 11. Ayon sa verse 6, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Last verse. At para sa ikalululahati ng Ama, ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Aming Ama, dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Alam po namin, Panginoon, na hindi sapat ang mga katagang ito upang maparangalang ka, upang mapapurihan ka, Panginoon. Bagus, Panginoon, itinataas ka po namin. Nawa, Panginoon, ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Panginoon, sa umaga pong ito, Panginoon, wala po kaming ibang dapat isipin,
Wala po kaming dapat na itaas. Wala po kaming dapat na papurihan. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Ama, salamat po sa umagang ito, sa panibagong buhay, panibagong pakikipagbaka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangunguna mo sa amin, sapagkat, Panginoon, ikaw palagi ang aming nasa harapan, Panginoon. Dahil ikaw po ang aming guide, kaya po kami ay hindi naliligaw, Panginoon. Bagamat sa kadiliman, Panginoon, ikaw ang nagsisilbing ilaw, Panginoon, na aming nilalandas, Panginoon. Kaya muli, sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Para po sa pag-aawitan, inaayayaan ko po ang ating kapatid na Ron. Ay magpuri sa ating Panginoon. Awitin natin yung Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groanings, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about His healing, of His cleansing power redeeming, how He made the lame to walk again,
Naniniwala po tayo na ang katagumpayan ay nasa ating Panginoon, bagamat marami tayong pagsubok, mga kinakaharap nating pandemya sa buhay natin, ay nananatili na ang Panginoon, nasa Kanya yung katagumpayan nito. Kaya patuloy natin siyang purihin, awitin natin yung We Believe. Time of desperation, and all we know is doubt and fear. There is only one foundation. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. Tayo pong lahat ay magsitayo. So let us faith be more than anthems, greater than the songs we sing. In our weakness and temptation, we believe, we believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. Be found and the dead be raised in the here and now. The loud in vain, let the church live loud. Our God will say, we believe, and the gates of hell will not prevail. For the power of God has torn the veil. Now we know your love, a love will fail. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. He's coming back again. He's coming back again. We believe, we believe. Ito po yung pag-asa natin, yung pagbalik ng ating Panginoon. Kaya kailangan nating patuloy na magtiwala at umasa sa pangako ng ating Panginoon. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Awitin natin yung Wonderful, Magnificent.
What can I bring to you? I offer my heart. Wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. At your feet I bow. There is none like you. For all that I have found, all I want is you. All the wonders you do, all that you are. What can I bring to you? I offer my heart. Wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? We offer our lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. Wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. Wonderful, wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are, worthy of my highest praise. Wonderful, you are wonderful. Wonderful, you are wonderful. Wonderful, you are wonderful. Wonderful, magnificent God. Purihin po ang ating Panginoon. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbabatayan ng ating tagapagsalita. Ito po ay ating matatagpuan sa Galatia 6, talata 1 hanggang 10. Kung inyo na pong nakita, akin ko na pong babasahin. Chapter 6 ng Galatia, verse 1. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya.
Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Dahil inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Dapat bahagiin na ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. 7. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa mga kanyang gawain. Bili po ako sa taong ito sa kabila po ng kanyang malilimutin. Kasi may edad na daw po siya eh. Pero babawi po tayo. Sa pag-memory verse naman po sa mga talata na nakalaman na nakasulat sa Biblia ay talaga po namang hindi niya nalilimutan. Napakarami niya pong alam na talata sa Biblia. Memoryado niya po yun. Atin po siyang ipanalangin, siya at ang kanyang pamilya, na patuloy na ingatan ng Panginoon. Ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay ang ating pong kapatid na si Kuya Danny Jimenez. At magandang umaga po sa lahat ng naririto at sa mga kapatid natin na nasa kanilang mga tahanan. Pinaabot po ng Tuktukan Christian Church ang pagbati at pangungumusta po sa inyong lahat. Nakaraan, sabi po ng ating speaker, diyan kayo, dito kami. Yung mga nasa ibang bansa, doon sila. Pero purihin po ang Panginoon sapagkat bago po naganap ang pandemya, lahat tayong naririto ay pinag-isa ng ating Ama sa Langit sa ating Panginoon. Kaya naman tayo ay patuloy na pinag-iisa. Kaya sabi nga ng kanyang mga salita, bakit sapagkat tayo ay may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, at iisang Diyos na Ama nating lahat. Siya po ay higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Kaya lahat po ng naririto ngayon, mayroong hamon ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang samahan ninyo ako sa isang maiksing panalangin. Aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Salamat sapagkat mayroong kaming Diyos na sa amin ay gumagabay, nag-iingat. Ikaw ang aming Diyos na pinagmumulan ng aming kalakasan. Sa bawat araw, sa bawat sandali, sa kabila po ng aming nararanasan, o Diyos, naroon po taglay namin ang kapanatagan. Purihin po kayo, O Diyos, sapagkat tunay na napakabuti nyo. Kaya naman, ang umagang ito, O Diyos, ay lumalapit kami sa inyo. Sa inyo namin ipinagkakatiwala ang iyong mga salita. Kayo po ang magpahayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan, at kayo po ang mahayag, kayo ang matanyag. Pangunahan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako, O Lord God. Bigyan niyo po ako ng karunungan, maging ang mga tagapakinig, O Panginoon. At ito nawa ay maging pagpapala at maging hamon sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin kayo, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus.
Amen. So katulad po ng binasa ng ating kapatid sa pagbabatayan ng ating mensahe sa umagang ito na matatagpuan po natin sa aklat ng Galatia chapter 6 verses 1 to 3. Ay, 1 to 10. Sorry po. So nais ko lamang pong basahin yung huling talata na binasa ng ating kapatid. Ang sabi dito, sa huling talata na pagbabatayan ng ating mensahe ay ganito. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon ang tanong, ano kayang mabuti ang magagawa natin? Bawat kapatid sa pananampalataya at sa ating kapwa. Dito po sa mga talatang binasa natin ay meron po akong 5 bagay na binigyan ng pansin. Na alam ko po, ito po ay magiging magbibigay udyok, magiging encouragement sa bawat isa kung saan ang ating bansa, ang buong mundo ay nakakaranas po ng krisis. Kung saan meron tayong pandemya at apektado sa maraming tao. Marami po ang balisa. Marami po ang nakakaramdam ng takot. Marami po ay talagang nagkakaroon na ng tension. Ano po? Meron nga po, nababalitaan natin dyan, nakakapagdesisyon ng hindi tama. Nakakalungkot. Sino ba may nais na magkaganon? Ang ating mga kababayan, ang bawat isa sa atin. Kaya ang tema po ng ating mensahe sa umagang ito, gumawa ng mabuti sa kapwa. Na ang pinakalundo, pagtutulungan. Tayo po ay okay, purihin ang Panginoon. Ngayon, sa unang punto na nais kong bigyan natin ng pansin, ito pong verse 1. Tingnan po natin sa ating mga Biblia. Nais ko pong basahin muli. Ang sabi rito, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinangon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Napakaganda po ng instruction na ito na binibigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At naniniwala po ako, ito ay para din sa bawat isa sa atin. Hindi natin masasabing hindi tayo makakagawa ng pagkakasala. Hindi naman tayo perfect ang bawat isa sa atin. Kaya kung meron pong kapatid na nahulog sa pagkakasala, meron tayo pong responsibilidad. Sino po ang may responsibilidad? Ang unang-una, yung pagtutuwid sa Kanya. Sino po ang may responsibilidad na dapat gumanon? Ang sabi, kayong pinapatnubayan ng Espiritu. Sino po yun? Pinapatnubayan ng Espiritu. Ano po ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Ito po yung mga taong lumalakad ayon sa Espiritu. Hindi po ito yung mga taong lumalakad ayon sa laman. Hindi po qualified ang isang Kristiyano na namumuhay ayon sa laman. Kasi kung itatuwid mo isang kapatid na nahulog sa pagkakasala, ay babalikan lamang po tayo. Pareho lang naman tayo ng ginagawa eh. May iya ka naman sa sarili mo. Di ba? Nakahiya po. So huwag na natin hintayin na mangyaring yun. Ang lalapit, ang qualified po, yung lumalakad ng ayon sa nais ng Panginoon, yung pinapatnubayan ng Espiritu. Pangalawa, ang sabi, paano naman natin gagawin yun? Ang sabi nito, gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Alam niyo po, ganito yun eh. Parang papasok dyan yung counseling, ano po, sa isang kapatid na nagkasala. Sabi, gawin daw natin ito ng buong hinahon. Ibig sabihin, ang goal natin dito, mapanumbalik siya, ma-restore yung kapatid. Hindi po yung lalo siyang mabaon sa pagkakasala. So, sa paglapit ng isang kapatid na magtutuwid sa kanya, alam niyo po ba, yun lamang pong sasabihin natin. Yung reaction, yung mukha natin, yung aura ng mukha natin, yung paglapit natin. Kasi iba yung po yung paglapit ng medyo galit. Iba yung paglapit na naroon, mababakas sa mukha natin yung pagmamalasakit.
Di po ba? Nababaka sa mukha natin yung pagpapahalaga sa Kanya. Alam niyo po ba, pag kinausap niyo yung lalaking yon na nagkasala, pakinggan po natin. Bigyan siya natin ng time mapagsalita. Dito mararamdaman niya kung saan yung pagsasalita pa lamang niya at binibigyan natin ng pagkakataon, pinakikinggan po natin yung pinayag niya. Nakukomfort na po siya. Nakukomfort na po siya. Sabi buong inahon, paglapit natin, alam niyo po ba, halimbawa, sa mga checkpoint, di po ba sa mga nangyayari ngayon, may mga sisitahin. Meron kang sisitahin na mga gusto mo i-correct. Paglapit, halimbawa, ng isang opisyal, galit ka. Di po ba? Paglapit mo magkakaroon ng pagtatalo Pero ganun po, sabi, buong hinahon. Pag sinabing hinahon, alam niyo po ba yung hinahon, pagiging mahinahon, bunga po ito ng Espiritu. Bunga ng Espiritu. Kaya nga sabi, lumalakad tayo sa Espiritu. At pangalawa, sabi ganun, ng may pag-iingat. Napakalaga po niyan. Alam niyo po ba, saan mang hospital tayo magpunta ngayon? Ang lahat po ng hospital workers, mga doctors, mga nurses, ano ba, di ba lahat yan? Nag-iingat sila. Bakit sila nag-iingat? Kasi po, hindi sila immune sa COVID-19. Maaari silang mahawahan. Kaya po nandun yung pag-iingat. Kaya ang babala ni Apostol Pablo sa kapatid na mag-correct, mag-iingat ka. Bakit? Hindi tayo immune sa kasalanan. Hindi po tayo perfect. Meron din tayong kahinaan. Lahat po tayo may kahinaan. Kaya po, ang unang magagawa po natin, i-restore po natin. Alam niyo po yung salitang restore. Galing yan sa salitang Griego na isinalin sa English, restore, na ang ibig pong sabihin, papanumbalikin. Maisauli sa dati. Maibalik. Yun po ang layunin natin, mai-restore. At kadalasan ginagamit po yung salitang yan bilang paghalimbawa, yung broken bone na body, okay na, dislocate. Halimbawa, alam niyo po, naalala ko na naman po yung nangyari sa akin, yung dislocation. Nung ma-dislocate po yung buto ko, nag-twist nga yan, hindi po pwedeng galawin ng kahit sino man yan. Yung walang karanasan para sa bagay na yon. Ang kailangan lumapit sa iyo, isang paramedic. Yung mga paramedic, eksperyensado po yan. Maski sa bansa, pag may nadidisgrasya po, hindi pwedeng basta-basta hawakan. Bakit? Baka lalo po masalanta. Ganun din po sa pagtutuwid sa isang kapatid na nakasala. Kailangan qualified ka, isang Kristiyano na ginagabayan ng banal na Espiritu para hindi po lalong mabaon sa pagkakasala. Yung kapatid. Pangalawang punto, tingnan po natin. Matatagpuan po natin dito sa verse 2. Ang sabi rito, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ng Diyos. Alam niyo po, yung pagtutulungan sa nagaganap na pandemya, opo, marami po ang nagdusa. Marami kung ano yung mga naranasan natin na hindi natin dating nararanasan. Pero nagbunga din po yan ng mga positive. Hindi lahat naman negative Makikita po natin ang maraming tao. Dati mababalitaan natin puro karahasan, puro kasamaan, puro pagpatay, kidnapping, or ransom. Sa ngayon po, ano makikita natin? Yung pagtutulong-tulong ng marami. Yung mga pagbo-volunteer nila. Yung pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga nagugutom. Di po ba? Meron din pong positive effect. Yung ating nararanasan na yan, na pandemya. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? Magtulungan. Ibig sabihin, hindi po tayo nasabi mag-awayan, magpunahan, magsiraan. Pagtutulungan po. Alam niyo po ba sa pagtutulungan? Sa bawat isa, doon natin makikita rin yung pagmamahal. Yung pag-ibig, napakalaga po niyan, tandaan niyo mga kapatid. Pag tumulong ka at wala kang kalakip na pagmamahal, wala kang mararamdaman yung tinulungan mo. Pero yung pagmamahal, nakikita po paano mo ito ginawa. Yun yung tinatawag na pagdadamayan. Alam mo po ba, pag tayo'y nagtutulungan, nagkakaisa, nagdadamayan, kahit anong bigat ng pasanin ng bawat isa, alam niyo po, gagaan at gagaan yan. Ano ba tinutukoy ni Apostol Pablo dito na pasanin? Alam niyo po ba, may mga pasanin na kitang-kita natin. Sa nangyayari, kitang-kita natin yung problema ng marami. Yung mga nawala ng trabaho, yung mga nagugutom, yung mga natatakot. Sa lahat po, andun yung mabibigat na pasanin.
Pero gagaan yan kapag nagkatulong-tulong. Pero tandaan ninyo, merong mas mabigat na pasanin. Hindi yung nakikita natin. Yung pasanin na naririto sa loob ng puso mo, na naririto sa loob ng dibdib mo, napakabigat po yan. Na pag hindi po yan naagapan at pag sumabog po yan, delikado po yan. Naalala ko pa nga po yung mensahe nung nakaraan linggo, maging ang Panginoong Hesus, mayroong paninikip ang kanyang dibdib. Ang nararamdaman niya, pero i-noise out niya sa mga alagad. Alam niyo po ba yun? Nakapagbibigay luwag yun. Nakapagpapagaan sa anumang sinasabi nating pasanin. Ano po ba sinasabi sa Santiago 1:15? Ano ang gawa ng laman? Ano ang gawa ng pita? Pag ito ay tumubo, pag ito ay nagugat, magbubunga ito ng kasalanan. Pag ang kasalanan ay lumala, magbubunga ito ng kamatayan. So, mga kapatid, kung sino man sa atin dito, ay mayroon dito sa ating dibdib, dala-dala, na napakabigat. Minsan hindi mo na makaya, mas mabigat pa sa nararanasan ng iba. Tapos na po natin yan. Sasalantain po tayo yan. Ngayon, ang sabi rito, sa tubi, ang sabi po rito sa ating at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Tingnan po ninyo, no po? Paano natin matutupad ang utos ni Kristo? Sa pamamagitan po ng pagtutulungan sa pagdadala ng pasanin. Sa pagtutulungan po natin, makikita nga po rin po dyan yung ating pagmamalasakit, pagmamahal, pagpapahalaga sa ating kapwa. Eh, ano ba ang utos ni Kristo? Ano po ba ang utos niya sa atin? Diba, sabi po sa John 13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paano iniibig ko kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Tingnan po ninyo, ang paganda. Kung ganun pala ang ginagawa natin sa mga tao na nasa labas, masasabi nila, Kristiyano yan. Mananampalataya yan. Bakit? Kasi nakikita po sa atin. Kung ano yung ginagawa po natin, nakikita po yan. Kaya sabi, di po ba, huwag kayo magkaroon ng pananagutan sa kanino man. Maliban sa pananagutan, mag-ibigan kayo. At sa gayong paraan, nagagawa ninyo ang buong kautusan. Ang sabi po, sa Romans 8:13. Kaya ang kautusan po ay namubuo sa isang pangusap. Mag-ibigan kayo. Sa gayon ay natutupad natin ang kautusan. Isipin po ninyo, sa maikling bagay, nagagawa natin yung bagay na napaka-imposible. Minsan po may lumapit sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Wow, ang ganda po ng lapit niya. Buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ano mo ba ang kautusan? Sumagot siya. Opo. Ano ang kautusan? Ano ang nabasa mo? Anong sinasabi dito? Ang sabi, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wow, sabi ng Panginoon, good. Ganoon ang gawin mo. Eh, alam niyo po yung mga lumapit sa kanya, mga eskriba, mga dalubhasa sa kautusan, kabisado ang kautusan, pero hindi po kabisado kung anong gagawin. Sinusuway po nila. Eh, napahiya po siya. Para hindi lamang siya mapahiya, nagtanong na naman siya, sino po ba ang aking mga kapwa? Ang sabi ng Panginoon, may isang lalaking galing sa Jerusalem, patungong Jericho. Tapos, may mga tulisan na binugbog siya, ninakawan siya, pati lahat kinuha, pati ang damit niya, halos sila na, lupasay na siya ng iniwan. Sa pagkakataon, dumarating ang isang saserdote. Alam niyo naman po ang saserdote. Ano po? Mga religious leaders yan. Ano yung i-expect natin sa mga pare, sa mga saserdote? Di ba? Gagawa ng mabuti sa kapwa. Di po ba? Pero pag makita niya nakalupas sa yung lalaki, lumis siya ng landas. Sa pagkakataon yun, dumaraan naman ng isang Levita. Nang makita ng Levita, nagtuloy-tuloy lamang po siya. Hindi niya pinansin, iniktor lang niya. At dumating naman ang isang publikano. Alam niyo po ba yung mga publikano? Anong tingin ng mga Hudyo dyan? Mga makasalanan. Mga makasalanan, mga marurumi. Kung hatulan nila yung mga taong yan, ganyan. Pero sa pagkakataong yun, yung publikano, nung makita nyo nakaandusay,
Ginawa niya, tinayo niya, binangon niya, kinandulong niya, binuhusan niya ng alak at langis sa mga sugat nito. Sinakay niya sa kanyang hayop at dinala niya sa isang panuluyan. Pagkatapos kinabukasan, bumalik siya, nabukod siya ng 2 denaryo. Kung kulang pa ito, babalik ako at ibibigay ko sa inyo. Kaya ang tanong ng Panginoong Hesus, sino sa palagay mo ang may pakikipagkapwa-tao? Sumagot po itong lalaking to. Hindi niya binanggit yung pangalan, ang Samaritano. Kasi kahit man lang kasi ng pangalan na ito, hindi nila magawa. Yung pong lalaking tumulong na nagdala sa kanya sa bahay panuluyan. Kung ganun ang gawin mo. Kaya naman siya, umalis siya. Toto po, sa buhay natin ito, may 2 klaseng tao na may pusong matulungin at may mga tao talagang ayaw tumulong kahit may maitutulong. Katulad nga po ng halimbawang yan, mga religious leader, mga si Levi, kung saan sa kanyang lahi nagmumula, di ba, ang mga saserdote, hindi kinakitahan ng habag. Hindi kinakitahan ng pag-ibig. Hindi kinakitahan ng pagmamahal sa kapwa. Sa kabila ng kanilang kalagayan, yung pong taong inaakala nilang makasalanan at parumi, siya pa ang tumulong. So, tingnan po natin, ang magandang halimbawang yan na ipinakita sa atin. Naroon yung pagmamahal at pagmalasakit at pag-ibig. Kaya ngayon, ngayon tingnan po natin, may paalala si Apostol Pablo sa paraan kung paano tayo tumutulong. Kasi siyempre maraming kang tumutulong na minsan parang hindi naman mula sa kanilang puso. Tumutulong sila minsan para sila ay papurihan. Minsan tumutulong sila parang showy lang, ipakita lang sa tao. Sa atin nga, ang sabi nga, di ba lagi tinutulong, ang ginawa ng iyong kanang kamay, huwag mo na paalam sa iyong kaliwa. Kung anong ginawa ng kaliwa, huwag mo na paalam sa kanang kamay. Ibig sabihin, gumawa ka na lamang. Ibigay mo. Kaya marami tayong natatanggap na tulong, di ba? Saan ang gagaling? Unknown? Di ba? Question mark. Kasi yun ang natutuhan natin, na itinuturo ng Biblia, na siya namang tama. Di po ba? Ang sabi ng paalala ni Apostol Pablo sa mga gumagawa, sabi rito sa verse 3 and 4, kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Yun po. Ano natin dinadaya ang ating sarili? Tanong. Ito maliwanag ang sabi, kung ipapalagay natin ang ating sarili na tayo'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya natin ang ating sarili. Ano ibig sabihin nito? Mayroon pong mga taong labis ang pagpapahalaga sa kanyang sarili kapag nakagawa ng kabutihan. Talagang parang gusto nga nila talaga i-broadcast. Iyan natin. Ano po? Hindi po ganun ang paraan ng pagtulong. Nalabis ng pagpapahalaga mo sarili na gayong hindi naman. Sabi nga sa verse 4, pangalawa, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya at huwag nang ihambing yun sa ginagawa ng iba. Sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang, sa verse 4 lang po tayo. Ngayon, sa verse 4, ano po? Sabi, una, ano dapat natin gawin? Suriin po natin ang ating mga sarili. Ano pong ibig sabihin suriin? Yung bang evaluate po natin yung ating sarili. Yung bang i-test po natin yung ating sarili. Saliksikin po natin yung ating sarili. Minsan sabi ko nga ba, pagka gusto natin suriin ang ating sarili, sabi, di ba, tumingin ka sa salamin. Makikita mo yung sarili. Ito, Biblia po, yung salamin ng ating buhay. Ito po ang magsasabi kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ngayon sa atin, pinakamabisang pagsusuri. Huwag mong tingnan yung sarili mo. Huwag mong tingnan yung ginagawa ng iba. Saan tayo titingin? Sabi nga, look unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Kapag tumingin po tayo kay Kristo na nakapako sa krus, ano ang maalala natin? Ano makikita natin? Makikita po natin yung kanyang kataasan, yung ating kababaan. Yung kanyang kadakilaan, yung pagiging makasalanan natin. Di po ba? Makikita natin kung ano yung kanyang ginawa. Pinasay niya yung bigat ng ating kasalanan. Siya ang nagdala. Yung pagpapasan, pagtutulungan. Tinulungan niya tayo. Pagkatapos titingnan mo yung sarili mo sa konting bagay na ginawa mo na para bang napakataas mo. Ito po, dito pumapasok po yung pagpapalalo. Pagmamataas. Pagmamapuri. Yun po ang ayaw ng Panginoon. Yung may ginawa ka. Pagkatapos, gusto
Halimbawa, nakita mo yung kapwa mo. Sabi pa rito, huwag mong ihambing. Nakita mo yung kapwa na gumawa rin. Nakita mo, mas maganda yung ginawa mo sa kanya. Magpapuri ka ngayon dahil sa ginawa ng kapatid. Nalampasan mo siya. Yun ang para sa'yo, positive impact. Pero para meron din po itong negative impact para sa'yo. Ano yun? Nakita mo, mahusay siya. Ikaw ay hindi ka mahusay. Ngayon masisilang ka. Ayoko na nga. Hindi ko pala kaya yung ganun. Pero yun din ay pride of life pa rin yun. Hindi pagpapakababa yun. Yun yung daya ng kalaban. So makita po natin, may paalala si Apostol Pablo, maging ang isang maglilingkod, maging ang taong kumilos gumawa, ay ginagabayan ng Espiritu. Tandaan po natin, hindi po kasi tayo perfecto, hindi tayo Superman, at ano po? At hindi po tayo immune sa kasalanan. Ngayon, tingnan natin yung pangatlong puntos na magagawa nating mabuti para sa ating kapatid. Ang sabi sa verse 5, sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Ano unang-unang papasok na tanong dyan pag nabasa nyo yan? Marahil ang unang-unang tapasok na tanong dyan, bakit ang sabi sa verse 2, magdalahan tayo ng mga pasanin? Magtulungan tayo. Pagdating dyan, susuluhin ko na lang. Ano mo ba ang tinutukoy rito? Ang tinutukoy rito, na pasanin. Ganito po yan halimbawa. Alam natin na mayroon 3 institusyon na itinandag ang Panginoon. Ang family, government, at ang church. Sa family po, sa pamilya, halimbawa, ang mag-asawa, meron pong tungkulin, may responsibilidad. Ang bawat isa sa kanilang dapat gawin. Dapat mong gampanin yun. Yung tungkulin ng lalaki, hindi mo pwede, huwag mo na iatang ng babae. Yung tungkulin ng babae, gampanan mo. Kapag nagkaroon kayo ng anak, meron kayong tungkulin, pareho. Pareho niyong gagampanan ang tungkulin ninyo. Responsibilidad ninyo sa anak. Di po ba? Ngayon, sa gobyerno, kung ikaw ay isang public official, nasa gobyerno ka, meron po tayong tungkulin din na dapat gampanan. Halimbawa, isa kang barangay official na lang. Ito po ay kasakatohanan lamang po. Meron tayong tungkulin na dapat gampanan. Ang tungkulin na dapat natin gampanan, maging matapat po tayo. Halimbawa, sa Senado, sa Kongreso, mga tungkulin na dapat gampanan yan. Halimbawa, binigyan kayo ng budget para sa project na inyong gagawin. Kailangan gamitin mo yung budget na yun. Sa parang tama. Pero kung gagamitin po natin yung budget na pinakalob sa atin para gamitin sa isang proyekto pero hindi mo ginamit, hindi yun pagpapasan. Pagpapahirap po yun sa ating kapwa. Ngayon sa iglesia, dako tayo sa atin sa bawat isa dito. Sino rito sa inyo walang pasanin o sino sa inyo? Sa atin. Sa dito sa talatang 5, sabi dapat pasinin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Pwede po ba rito sa bawat isa atin sinong pakitaas ang kamay? Sino walang pasanin? At ano ang pasanin na tinutukoy dito? Ito po yung pasanin na tungkulin ng bawat isa sa isang iglesia lokal na kanyang kinaniban. Opo, nakaupo po tayo ngayon dyan, pero naroon po yung kagalaan natin. Yung puso natin sa tuwing tayo ay magtitipon-tipon. Katunayan, sa ilang buwan na nakalipas, marami ang hindi sa atin nakasama, hindi nakadalo. Pero naroon po yung pananabik, hindi po ba? Meron po tayong tungkulin na dapat gampanan, na dapat po nating balikatin. Ngayon tingnan natin kung anong tungkulin na dapat gampanan ng isang kapatid sa iglesia lokal. Basahin po natin yung verse 6. Ang sabi sa verse 6, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng pagpapalang tinuturuan ng mga tinuturuan. Ito naman yung isang magagawa natin. Ano po? Ito po yung tinatawag na giving. Di po ba? Pagkakaloob sa Tagalog. Isa po sa responsibilidad at tungkulin po, ang sinasabi rito ng bawat isa sa atin, yung pagkakaloob po sa gawain ng iglesia. Alam ko po, ang bawat isa sa atin, ginagampanan na natin ito. Nang bukal sa ating puso. Bakit? Sapagkat alam natin kung
saan napupunta yung ating pinagkakaloob. Katunayan, transparent, yung isang kapatid natin dyan, monthly po, ina-announce niya kung saan napupunta, kung anong ginagawa, doon sa mga contribution na pinagkakaloob ninyo. Di po ba? Marami po tayong workers. Marami po tayong outreaches. Marami po tayong mga projects. Katulad po dito. Yung mga projects dito sa kapilya. Diyan po napupunta yung mga itinutulong. Paano kung wala pong magkakaloob? Paano yung mga workers natin? Yung mga full-time workers? Paano yung mga expenses natin dito? Paano yung mga electric bill? Yung water bill? Di po ba? Yan po nanggagaling. Kaya po, sa pagkakaloob natin, yan ay isang mabuting bagay na magagawa natin. Ngayon ang tanong, paano tayo magkakaloob? Tingnan nga po natin sa 2 Corinthians muna, chapter 9. Basahin ko lamang po sa inyo ito. Sabi rito, tandaan ninyo ito. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Tingnan niyo po itong verse 9 ha. Wait. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tingnan niyo po doon, napakabuti ng Panginoon. Siya pala rin ang gagawa ng paraan upang pasaganahin tayo at may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Yan naman marahil na inapasin niyo. Alam niyo po ba yung yung talbos na bentras daw tinatalbusan mo yan, lalong dumadami, lumalaki. Kaya hindi, alam niyo po, sa material, blessing na mayroon tayo. Mentras nagkakaloob tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Ito po yung pangako. Yung verse 8. Sabi ganyan, di po ba? Ng verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong pangangailangan. Hindi lamang sa bagay na pinansyal, sa lahat ng bagay na pangangailangan natin. Tayong mga Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon. Opo, nakita natin ang nangyayari at nagaganap sa kapaligiran. Marami pong nagugutom. Maraming nawalan ng trabaho. Nakakaramdam ng takot at kabalisa. Nararamdaman niyo po ba yung takot at kabalisa, mga kapatid? Nagutom po ba kayo sa loob ng ilang buwan na nagdaan? Hindi po, no? Kasi ang Panginoon po ang gumagawa at kumikilo. Siya ang nagkakaloob, siya nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya po, kung susundin natin yung mga bagay na sinasabi ng Biblia, tayo rin ang mapapagpala at makikinabang. Basahin ko lamang po yung 1 Corinthians chapter 5, 2 Timothy chapter 5, verse 17 and 18. Ang sabi po rito, chapter 5, verse 17 and 18, pag-ibayuhin ninyo ang binibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo na yung nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusala ng baka habang ginagamit sa pag-iik. At nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat na bayaran. Sa bawat iglesia lokal, meron tayong mga manggagawa. Kung hindi po tayo magkakaloob, wala po tayong isusuporta. At meron pong mga iglesia lokal sa ibang mga lugar na wala po, nagkulang ng panustos na nagsara. Bakit? Wala po silang pinansyal. Wala na pong kumilos. Hindi na po nagkaroon ng pagtutulungan. Nakakalungkot po. Di po ba sa mga nangyayaring yun? Ngayon, balik po tayo sa ating teksto. Tingnan mo natin ngayon dito. Na ika-4 na magagawa natin mabuti para sa ating kapwa. From 7 to 9, basahin ko po. Sabi rito, huwag ninyong dayain ninyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, ayun din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti
Pagdating ng panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo. Mga talatang binasa natin yan, sa tatlong yan. Anong mabuting bagay na dapat masunod sa talatan na makatutulong tayo sa ating kapwa? Ang sabi dito, yung verse 9 po, huwag daw po tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Pero tingnan po muna natin itong 7 and 8 kung ano natin ipabot sa atin. Sabi rito, ano ang makikita natin na katangian ng Diyos dito? Na atin, sabi, yung Diyos hindi natin pwedeng dayain. Ang tao, pwede ba natin dayain? Madali pong dayain ng tao. Katunayan, yung tao nga mismo, sarili niya, dinadaya niya. Ayun dito pa sa mga binasa natin. Kaya ang tao po madaling madaya. Totoo po yan. Bago pa nila lang, pagkatapos pa lamang lalangin, ang langit at lupa ng mga tao, nadaya na po ang ating mga ninuno. Hanggang sa panahon po ngayon, marami pa pong nadaraya at maraming mandaraya. Kaya may babala ang Panginoon naman sa pagdating sa bagay nito. Ang sabi sa verse, huwag ninyong dayain ng inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ng man. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang anihin. Ito yung batas. Ito yung law of sowing and reaping. Batas sa pagtatanim. Batas sa pag-aani. Merong ibig sabihin ito eh. Kasi po ito eh, figure of speech ito. Merong ibig ipakahulugan. Na kung ano ibig sabihin, nung pagka nagtanim ka, kung ano tinanim mo, yun ang anihin mo. Ibig ito, tumutukoy ito sa isang bagay na kung ano yung ginawa natin, magkakaroon po ng resulta. Yung epekto. Para bang cause and effect. Merong dahilan. Kaya halimbawa, merong isang Kristiyano, dinakawan niya ang isang kapatid. Bahay sila. Tapos, sabi niya, Panginoon, alam ko, naunawaan niyo ako. Kaya ako lang naman nagawa ito. Kasi talagang gipit na ako. Tingnan po ninyo, lalaking yun. Pero nung magsalita siya ng ganun, 3 ulit na niya ginagawa yun. Ano ngayon ang ina-expect ng lalaking ito? Blessing? Mula sa Diyos? Hindi po natin magadaya ang Diyos. Kung ano yung itinanim, yun ang iyong anihin. Kaya pag dumating ang pagkakataon, dumating na pulis at dinampot ka, huwag ka na magtaka. Sumama ka na lang. Kasi alam mo naman kung ano yung ginawa mo eh. Alam mo niyo po, ganyan ang tao. Alam natin, pakikinabangan natin ng pagtatanim. Yung mga lupa na nakatiwangwang, yung mga tao na dati walang paghihilig sa pagtanim, dahil sa kakailangan natin, kulang ng kakainin, marami po ang natutong magtanim. Ito po, literally po, physical na pagtatanim po talaga. Napanood ko pa nga yun sa may Bicol, isang barangay doon. Nagtanim sila ng mga gulay. Ilang months lang, 2 months. Baka 2 months, matagal na yun eh. Wala akong alam. Ang bilis tumubo. Ang dami pa kinabang. So yung mga kapitbahay nila, nabigyan pa nila. So nakagagawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa sa pamamagitan po ng pagtatanim. Po. At hindi lamang yun. Na-impluwensya yung mga kapitbahay na magsipag ng makita. Yung resulta, ganun pala. Kaya meron mga tao na yung kadalang gilid ng basura, ng bakuran, puro basura, nilinis nila yan. Hanggang tapos tinamnan. Aba, matutuwa po kayo. Blessing po sa marami. Umani sila. Nagpagal sila. Di po ba? Ano inani nila? Yung kagalakan sa kanilang puso, yung pangangailangan na tugunan. Pero sabi ko nga kanina, dito sa verse 8, may 2 klase ng binhi na itatanim ng tao. Ngayon nasa sayo kung anong gusto mong aanihin. Ang sabi sa verse 8, basahin ko po, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang ginamit na salita po rito, ang naghahasik sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kasiraan. Yan po sinasabi sa lumang salin. At sabi rito, sa verse 8 pa rin, ang nagsisikap naman sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ang naghasik ng mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Totoo po yan. Alam niyo po ba? Sino man sa atin, kailanman, ang batas na iyan ay hindi natin pwedeng pasubalian. Hindi natin pwedeng pasinungalingan. Magaganap at magaganap ang bagay na iyan. Physical, spiritual, at
kanino man mananampalataya at hindi mananampalataya, magkakaroon po ng kaganapan yan. Hindi mapapabulaanan po yan. Ngayon, ang tanong, ano ba ang nais mong anihin, kapatid? At ano bang binhi ang tinatanim mo? Yung bang mga binhi, gawa ng laman? O yung mga binhi mula sa Espiritu? Sabi, mag-aani tayo ng kasiraan, ng kamatayan kung binhi ng mga gawa ng laman. At kung binhi na mula sa Espiritu, aani tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung binhi na mula sa Espiritu? Alam niyo po, pagka namunga yan, yung Espiritu, nagmunga yan ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng katyagaan, kabaitan, kabutihan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ano sabi? Walang anumang utos laban sa mga bagay na yan. Nakakatuwa po. Tayo po ang makikinabang. Pero yung mga gawa ng laman, mga ngalo niya, mga karimari-marim na bamunga, kahalayan, pagsamba Diyos-Diyosan, pagkapot, pagkagalit, paninibugo, lahat po yan. Kung yan po ang binhi na itatanim natin, ano po ang aanihin natin? Sabi, kamatayan, sumutukoy sa kahirapan, paghihirap ng ating buhay. Kaya dito po, sa verse 10, may hamon si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia at sa bawat isang mananampalataya. Sa atin dito at doon, at mga naroon, sa mga malalayo, lahat po ng mananampalataya. Lahat po inahamon ni Apostol Pablo. Hindi lamang ang mga taga-Galacia. Ano po ang hamon? Basahin ko po muna yung verse 9. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Ang una, sabi niya, huwag po daw tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ano pong ibig sabihin ni Apostol Pablo na huwag tayong magsawa? Alam niyo po ba kung ano yung nakakasawa? Yung mga bagay na hindi naman natin paborito, hindi naman natin gusto. Madali po tayo magsawa dyan. Pag hindi, ayan, yan din po, yun po ang katotohanan. Pag hindi, halimbawa may kinakain ka na hindi mo naman talagang gusto, kakain ka, titikim lang. At madali kang magsasawa. Bakit? Hindi mo gusto eh. Magsasawa ka. Ang paggawa ng mabuti, pag hindi mo talaga gusto, magsasawa ka, kapatid. Pero ang paggawa ng mabuti, paborito mo. Gusto mo. Meron mga taong ganyan. Hindi po magsasawa yan. Ibig sabihin, huwag tayo magsayang ng oras. Huwag tayo magsayang ng panahon. Hanggat malakas tayo, gawin natin ang magagawa natin. Tumulong tayo sa ating kapwa. Baka pag nangihina na tayo, tsaka tayo maghahangat, gusto kitang tulungan. Baka nung may mga panahon na meron tayong kinikita malaki, hindi ka tumutulong. Nung wala ka nang kinikita, gusto sana kitang pagkalooban. Sino ang dinadaya natin? Ang ating sarili. Hindi po ang Diyos. Hindi natin madadaya ang Diyos. Kaya dito sa verse 10, ang sabi ni Apostol Pablo, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa at sa mga kapatid sa pananampalataya. Sabi ko nga kanina, sino ba yung ating kapwa? Tanong sa Panginoon Jesus. Maging sa Mateo 5:45 hanggang 47, di ba? Hindi lamang yung mga kapatid natin sa mananampalataya ang gagawa natin ng kabutihan, kundi pati ang hindi mga mananampalataya. Alam niyo po ba, sa lumang timan pa lamang iniuutos na po yan? Sa Deuteronomy chapter 19 verse 18, iniuutos na po ng Panginoon yan. Yung magmahalan tayo. Mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya pagdating dito sa lumang tipan, sa bagong tipan, inuutos din yan ng Panginoong Yesus. Yan ang bagong utos. Hindi yan. Pero sa ibang nasabi, hindi bagong na katotohanan, hindi naman bagong utos yun. Dahil iniutos na yun sa bagong tipan. Kaya meron tayong tinatawag na first law of first mention. Yung binanggit noon, hanggang ngayon yun, babanggitin po yan. Hindi magbabago po yan. Ano po yun? Yung pagmamahal at ibig sa kapwa. Kaya ngayon, ang hamon ni Apostol Pablo, ito pong verse 10. Tutugon po ba tayo mga kapatid? Kumusta na po yung ating mga panahon? Saan natin ginugugol? Kumusta na po yung mga oras na tayo ina-lockdown? Kumusta na po ang ating mga sarili? Handa ba tayong tumugon sa hamon ni Apostol Pablo na patuloy tayo ng gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Tandaan po natin ang sinasabi sa Hebrew 13:16, kung babasahin po ninyo. Yan ang isang hay na kinalulugdan ng Diyos, ang pagtulong at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. At ano po ang nagiging epekto nito sa ating kapwa? Ano sabi sa Mateo 5:16?
Sa Matthew 5:16, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Yung mga hindi mananampalataya, mag-glorify din yan sa mga hindi pag nakita nila na tayo nagliliwanag, patuloy tayong gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. At ang Panginoon, patuloy po nagagagalak siya. Patuloy po siyang naluluwalhati. At tandaan po natin, kaya po natin gawin yan. So bakit? Sapagkat it is God who works in you to will and to act according to His glory. Sapagkat Diyos ang siyang gagawa at kikilos sa buhay ng bawat isa upang maisagawa natin ang kanyang kalooban. Tandaan po natin mga kapatid, ang sinasabi sa Efeso 2:10, na kayo akin nilalang, hindi lang upang ito ninyo ang inyong mga buhay sa paggawa ng mabuti. Na aking itinalaga noon pa mang una. So ito po ay responsibilidad na hindi natin dapat tanggihan. Tungkulin na dapat natin gampanan. Obligasyon na hindi natin dapat talikuran. So ang hamon ni Apostol Pablo, purihin ng Panginoon, patuloy na nagbibigay sa bawat isa sa atin ng bukas na kaisipan, ng kalakasan, ng encouragement na patuloy nating gawin yung dati nating ginagawa. So purihin po ang Panginoon, tayo po ay sandalin yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy po namin kayong pinasasalamatan, pinapupurihan. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay po ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw ay lagi naming nararanasan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sapagkat nariyan ka at hindi mo kami pinababayaan. Maging sa iyong mensahe sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa ito ay tumimo sa aming mga puso, sa mga aming mga isipan, Panginoon. O Lord God, nagampanan namin ang aming mga obligasyon, tungkulin, at ikaw rin ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng lahat ng bagay upang magampanan namin ang pinag-uutos mo sa amin, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, sa pagtatapos, Panginoon, ng iyong mga salita na aming mahayag, nais namin ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.
po kayo sa akin? Sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 4, verse 13 hanggang 18. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 13. Akin pong babasahin. Mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Sinasabi namin sa inyo ang mga mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon, ay hindi maiuna sa mga namatay pa. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang tawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga, mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon.
Hindi narinig. Ayos na po. Tunay po na nagpapasalamat ako sa Panginoon na bagamat sabi nila sa mga government, manatili sa bahay, pero talagang nakita ko ang Panginoon na malaya akong nagtinda sa aking pagtitinda. Tunay po nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi kami pinabayaan. Lalo kong nakita ang biyaya ng Panginoon itong nagkaroon ng ganitong sitwasyon natin sa bansa. Marami akong nakikita po sa TV na hirap sila. Pero mga Kristiyano, wala akong nakita na dumadaing man. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, nasa langit, maraming salamat po sa oras na ito. Minupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na lagi kang umiibig sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa tinapay na simbolo yung katawan na tunay po na ito ang aming pag-asa, Panginoon. At saka yung dugo mo na umasik sa krus ng Kalbaryo, tunay po na ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, na kami makakarating din sa iyong sinapupunan, Panginoon. Maraming salamat at tanggapin namin ito na inumin, na may pagpasalamat, ganoon din sa saro, ay tinapay na simbolo yung tinapay mo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin namin. Salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo manalangin. Muli po, dakilang Diyos, ang aming pasasalamat ay patuloy na ibinibigay namin tanging sa iyo lamang. Sapagkat kayo lamang ang tunay na nagmahal, umibig, at tumulong sa bawat isa sa amin. Kami po ay hinango mo sa putikan at ngayon ay nilagay mo kami sa magandang katatayuan. At hindi lamang yaon, kundi pati ang langit ay niyahanda mo upang balang araw kami ay dumuon na kung saan inihanda mo ito para sa iyong mga anak. Ama naming Diyos, maraming salamat po maging sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Nawa, ma-apply namin ito sa aming buhay, ang magtulungan. At patuloy na gawin namin ito na walang pagod, walang tinatangi, at may pagpapakababa sa iyong harapan. Salamat sa iyo, maging sa mensaherong ginamit mo, pagpalain mo siya at gabayan at ingatan. Salamat po sa patuloy na biyaya mo sa amin sa buong sanglinggo, sa mga pag-iingat mo, sa lahat ng mga pangailangan na iyong ipinagkaloob, sa mga may karamdaman na binigyan nyo ng kagalingan, sa may mga pangailangan na tinustusan nyo ang lahat ng mga bagay. Maraming salamat po. At muli po sa panibagong linggong ito na aming tatahakin, dalangin po namin na ngayong gabay at pag-iingat na muli. Unang-una na sa aming mga espiritual na pamumuhay. Patuloy na makita sa aming buhay at magliwanag ang aming patotoo na kami mga anak mo, upang ang iyong pangalan ang mabigyan ng kapurihan. Panginoon, patubayan mo po't ingatan ang bawat isa na nagtatrabaho, bigyan mo ng lakas at kalusugan at proteksyon. Maging ang bawat isa sa amin sa pagharap namin sa magulong sanlibutan ito. Kayo po ang mag-ingat at magpala at magproteksyon laban sa virus na kumakalat. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga pangako. Higit na maaasahan, higit na aming magiging kapanatagan sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po at patuloy na ingatan mo kami maging sa maghapong ito at sa susunod na pagtitipon para sa iyong banal na pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.